Hello. Magandang gabi mga. Hello, tayo ay tumayo at tayo ay sumandali na lumapit sa ating Panginoon bilang para sisimula ng ating gawain ngayong gabi. Tayo ay magsimula sa panalangin bago natin sila maghandugan ng ating awitin, mga dalawang awitin. Tayo ay manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami ay sama-sama dumudulog sa iyo at nagpapasalamat sa mga biyaya at pagpapalang tinatanggap namin sa nagdaang araw. Maraming pong salamat sa mga kahilingan na tinupad mo, sa mga kapatiran, Ama, ikaw nakababatid. Alam mo ang lahat ng kailang pangailangan ay tinugon mo na. Maraming salamat po at malapit din kami sa iyo at humihingi ng kapatawaran sa mga nagagawa naming kasalanan sa mga nagdaang araw, sa nagdaang oras. Kami ay nakagawa ng kasalanan sa iyo sa aming pagsasalita, sa aming naikilos, Panginoon. Siya sa atin mo ang bawat isa sa amin. Ikaw nakababatid, Panginoon, ang aming pagkukulang. Linisin mo kami sa aming nagawang kalikuan. At ihanda mo kami, Panginoon, sa aming pag-aawitan ay maging kalugod-lugod sa iyo at maging katanggap-tanggap. Maraming pong salamat, Panginoon. Alam namin na ang aming sama-sama panalangin nakarating sa iyong banal na harapan at pinatawad mo rin kami sa aming nagawang kalikuan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Atin pong awitan ang ating Panginoon ng sama-sama. At awitin po natin ang Faith is the Victory. Salamat, Panginoon. Talagang tunay na sa ating pananampalataya tayo magtatagumpay. At isunod natin ang Taste of Sweet to Trust in Jesus. Just to rest upon
dadako tayo sa mga patotoo. Sa mga nagdaang araw natin ay nagkaroon tayo ng mga experience na ano man ito, maging pagpapala man o maging pagpapalo, ay maibahagi ng bawat isa sa atin dito para maging kalakasan ng bawat isa sa atin. At bilang panimula, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon at dito tayo nagkasama-sama. At hindi na ako nakakapagpa-gastos pa doon sa pag-change ng ano. Dahil dadaling ko na sana doon sa Caltex eh. Mainam na lang at tumawag ako kay kapatid June. Brother June, meron siyang gamit. Sabi ko, ayos na. Kaya yung babayad ko sa Caltex, bili ko na lang ng merienda ng apo ko. Kaya malaking bagay. At marami pang bagay, mga kalakasan na ipinagkakalob sa pamilya. At yung sabi ng anak kong panganay, nahihirapan na ako dito sa trabaho, napipressure. Kaya ako, hanggat nandito tayo sa walang madali. Dahil sabi nga ng Panginoon ay, paghihirapan mo. Kaya gawin mo lang yan. At gawin mong parang wag mo siyadong dibdibin lahat ng mga papasan mo sa Panginoon. Ibigay mo sa Kanya, sabi ko. Siya na bahala. Basta magtrabaho ka lang. Yun lang mga kapatid. Magandang gabi po sa inyong lahat. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa kabutihan niya sa amin, sa lahat ng mga blessing at saka mga pagsubok. Kailangan lang talaga po tayo maging matatag. Ngayon po, nagpapasalamat ako kasi bukas, paalis na po si Iman. Mga 3 ang flight niya. Kaya nagpupuri po ako at nagpapasalamat at saka maraming po salamat sa mga prayer at saka yung pong pag-alis niya bukas. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po, nais ko pong ibahagi sa inyo ang aking kasalanan. Kasi, eto po ang aking testimony na Kasi if you remember yung kaibigan kong si Ryan na ipinagpe-pray natin, maraming salamat sa Panginoon na tinugunan niya at ngayon hindi man siya lubusang totally magaling, pero maganda na po ang kanyang kalagayan. Purihin po ang Panginoon at ang aking pong testimony ngayon ay ang aking kasalanan sapagkat ngayon naman po ang kapatid ko naman po ngayon ang nag-aagaw buhay. Napakarami po, biglaan, nagkaroon siya ng liver, at napakabilis po ng komplikasyon. Marami na po siyang sakit. At ang huli naming pagkakadinig, medyo, lagay na natin sa salitang 50-50. At ang pagkakasala ko po ay yung madalas nating nadidinig sa ating kapatid na kung sino nakakaalam ng mabuti pero hindi ginagawa ay nagkakasala. Kami naman ni Sarah, nagiging naman kami, yung kumbaga, lagi namin siyang, tuwing makakausap namin siya at makakaharap, lagi namin siyang binabahagian ng salita ng Panginoon at lagi namin ini-introduce sa kanya. Kaya lang, Catholic, siya Ang dami niyang pinapaniwalaan ng salungat sa katotohanan. Ang akin lang pong sana magkaroon pa ng chance na maging responsive siya to share the Word of God and the truth na si Jesus lang naman talagang way. But yun nga po ang aking medyo burden na
hindi pa po namin na ilang beses na po namin siyang sinairan kung paanong tumanggap. Hindi pa lang po nagkakaroon ng pagkakataon at nagiging masakit po sa akin yun. And I'm praying na magkaroon pa kami ng time, maging responsive pa siya, maging ano pa siya, at humihingi ako ng tulong sa banal na espiritu na magkaroon pa ng pagkakataon para mapatanggap ang aking ate. And humihingi din po ako ng tulong sa inyong mga kapatid. Pag ano lang kasi yung pagka alam mong mahal mo sa buhay, I'm sorry. Good evening po sa lahat. Ako po'y nagpupulit nagpapasalamat sa buong isang linggo, from Sunday to this day. Salamat po sa kalakasang pisikal na pinagkakalob niyo sa akin. At saka ano po yung last Wednesday, nakalimutan ko palang pasalamatan yung pag-attend ko sa Mabuhay. For 25 years nilang yung faithfulness nila, anniversary nila. Napakabuti ng Panginoon talaga sa ating daughter church na yun. At maraming ginagamit na kabataan para lumakas yung Mabuhay. Napakadami na nila. Tsaka yung sa campus ministry nga nila is campus crusade nila, 500 na katao ang estudyante ang umaten. Napaka-active nila. At saka ang daming doon, yung magiging pastor. Tingin ko kasi nag-aaral sila yata ng SEE, mga bata doon. Hoping and praying din dito rin po. Kasi yung mga, pinagpipray po namin, mga WMU, yung mga susunod, yung pagpapasahan namin ng baton. Kasi yung pagpapasahan namin ng baton, wala na sila Agnes, Sister Agnes, sila Sister Malin sana, sila Sister Nadia sana. Agad kila Mickey agad kila dito sa mga anak ni Sister Odessa agad. Parang ang layo ng ng pagpapasahan. Kaya pinagpipray po namin ng WMU, yung mga kapatiran na nawa, yung susunod sa amin. Kasi kami, di ba, mga senior na, yung susunod po sana sa amin. Yun, ganun din po sa kalalakihan, nawa, ipagdasal din natin na yung susunod na generation, meron pong susunod na pagpapasahan natin ng baton, yung parang natin, parang hindi po maano yung ating simbahan, ating church. Yun po yung pinagpipray kong magaling. Tsaka po, yung pinagpipray natin dito noon, yung pinagpipray ko na yung ina-request ko, pray pa rin po natin kasi matindi talaga yung kalaban. Dati kasi umayos na tapos bumalik uli. Sabi ko, pag-pray pa. Tsaka mahabang proseso po yun talaga. Kailangan pag-pray ng matindi. Yun po at papuri sa Diyos. Yun lang po.
Okay, magandang gabi po mga kapatid. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako rin po gusto kong magpasalamat bago tayo dumako sa ating devotion. Salamat sa Panginoon sapagkat dinidinig niya yung mga panalangin. No? Dati po si Lester, online lang siya, online Christian Soldiers. No? Matagal siyang nawala sa atin. Tapos pinagpipray namin at palagi namin kinakausap doon din sa devotion namin na hindi po pwede yung ano lang tayo, online lang palagi. Kailangan, kung ayaw mo man sa LEBC, kailangan nagpapatuloy kung saan ka gagamitin ng Panginoon. So dininig ng Panginoon, yun nga, umattend siya sa Victory. So ginagamit siya doon sa mga kabataan. No? Pero merong patuloy nating pag-pray. Parang gusto na niyang bumalik uli sa atin na Pero pagpatuloy natin pag-pray. Pero meron kasi siya doon na kumbaga may mga youth na din siyang napaka niya ngayon sa mga ng youth, yung puso niya. Pag may nakikita nga siya na paano kaya ito maaabot, mga ganon. So palagi natin ipag-pray. Sama niyo po sa panalangin si Lester. So yun po yung isang pinagpapasalamat ko sa Panginoon na yung pagtugon niya sa panalangin na hindi siya maging online Christian soldiers. Kahit papaano, kung hindi man dito, kung saan siya gagamitin ng Panginoon, yun naman ang natin kung saan man tayo pumunta, paggamit lang tayo sa Panginoon. Susunod lang tayo sa Panginoon. Dalawang klase. Bakit sa Sunday, i-discuss naman natin yun Dalawang klase kasi yung pagsunod. Gusto kong i-share din sa inyo. Kasi meron pong pagsunod na sinabi lang ni pastor, sinabi lang ng mga kapatid, parang nabasa natin, inuutos ng Diyos, kailangan sumunod ako. I will do it. Pero kulang. Dapat, I will do it for the glory of God. Dapat gagawin ko to dahil mahal ko ang Diyos, gagawin ko ito para sa Diyos. So dalawa po kasi yung pagsunod. So ngayon, pag-isipan po natin, pagbulay-bulayan natin, saan ba ako doon? Susunod lang ako dahil nabasa ko? Susunod lang ba ako dahil narinig ko? Para kasi yung pagsunod lang tayo at nabasa o narinig, parang walang iniwan doon sa nagtatrabaho tayo. Diba? Tinatrabaho ko ito dahil ito yung task na ibinigay sa akin. Tinatrabaho ko ito dahil ito yung trabaho ko. Pero iba yung ginagawa ko ito, tinatrabaho ko ito for the glory of God. So yun po mga kapatid. In advance ko na po, kasama yun sa Sunday na natin. So maraming salamat sa Panginoon at tayo po muna ay sa mandaling manalangin. Humingi tayo ng gabay sa ating Panginoon. Tayo po yung manalangin. Ama naming Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat, Panginoon, maraming salamat po sa biyaya at pagpapalang pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin. Sabi nga po ng aming kapatid, Panginoon, salamat sa mga biyaya, salamat din sa pagpapala, at salamat din sa pagpapalo kung saan kami po ay tutuwid. At dalayan ko, Panginoon, at tulungan mo po kami na ang aming mga gagawin ay ayon sa iyong kalooban. Tulungan mo po kami, nawa ang banal na Espiritu, ang siya pong manguna sa aming mga puso at isipan. At sa gabing ito, inilalapit po namin sa inyo ng aming pag-uusapan, aming devotion sa gabing ito, Panginoon. Nawa ito po ay magdagdag ng kalakasan o kaalaman sa aming spiritual na buhay. Ganon din na Panginoon, ang amahayag sa aming kalagitnaan ay maging pagpapala po sa bawat isa sa amin at tulungan mo po kami na ito po ay ma-apply namin sa aming mga buhay, ganon din maibahagi sa aming kapwa. Nawa ikaw po ang aming maitaas, ikaw ang aming maparangalan, ikaw ang aming maluwalhati at ikaw ang mabigyan namin ng kapurihan sa gabing ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Muli isang magandang gabi mga kapatid. Sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral about 50 grace provisions associated with eternal salvation o yung tinatawag natin na
51 biyaya na kaugnay sa walang hanggang kaligtasan galing sa akda ni Jim Bretel. At ngayong gabi, last Wednesday, diniscuss na natin yung siyam na gawa ng banal na espiritu na nauugnay sa kaligtasan. No? Siyam na gawa. 9 works of the Holy Spirit related to salvation. Na-discuss na natin yung about sa pagbabagong buhay, regeneration, spiritual na buhay, spiritual life, selyado, sinelyahan tayo ng banal na espiritu, maging tapat ang Diyos sa atin at tayo dapat maging tapat din. And then yung spiritual na kaloob o yung spiritual gift, no? Spiritual gift. Actually, yan po yung ating tatalakayin sa Sunday. Yun po yung binibigay sa atin ng Panginoon. At sa gabing ito ay itutuloy po natin yung ating pag-aaral tungkol sa yun nga, yung mga gawa, siyam na gawa ng banal na espiritu na nauugnay sa kaligtasan. Umpisahan po natin yung pananahan ng banal na espiritu, indwelling of the Holy Spirit. No? Ayon po sa 1 Corinto 6:19 to 20, napa-advance, 19 to 20, nang tayo ay sumampalataya sa Panginoong Hesus, ipinagkaloob ng Diyos sa atin ang banal na espiritu. Nanahan siya sa atin at siya ang patunay na tayo ngayon ay templo na ng Diyos. Katulad nga po ng sabi natin last Sunday, kung tayo ang templo ng Diyos at sinisira natin ang templo at sinisira natin ang ating katawan, hindi natin inaalagaan, katulad noon yung sinabi natin, yung sobrang paglalasing o yung paglalasing, no? At yung sobrang kasiyahan na maabot ng magdamag kung saan napupuyat tayo, makakaapekto yon sa kalusugan natin. At pag naging nangyari yon, sira na ang banal na templo ng Diyos. Kaya mag-ingat po tayo. Sabi nga, tayo ngayon ang templo ng Diyos at hindi na natin pag-aari ang ating katawan. Amen? Hindi na natin pag-aari ang ating katawan sapagkat binili na tayo. Binili tayo ng malaking halaga ang buhay at dugo ng Panginoong Hesus. Kaya gamitin na natin ang ating katawan upang maparangalan ang Diyos. Huwag na tayo mag-alinlangan pa mga kapatid. Kapag may alinlangan tayo, ibig sabihin, hindi talaga natin kilala ang Diyos. Sapagkat mahalaga po sa isang mananampalataya ang bawat sandali ng ating buhay. Kaya gamitin natin ang bawat sandali ng ating buhay sa paglilingkod sa Diyos. Huwag nating antayin pa na mahuli ang lahat bago tayo kumilos para sa gawain ng Panginoon. Yung ating kapatid kanina, yung testimony niya, no? Yun yung kanyang talagang burden. Kapatid, no? Yun ang burden ko. Paano? Pero ginawa naman niya yung ginawa naman natin yung talagang ma-share. Kaya lang hindi natin maano ang isang tao, no? Kahit mahal natin sa buhay o kapatid natin, magulang natin, pag nagbahagi tayo ng salita ng Panginoon at hindi nila tinanggap, hindi na po sa atin yung kakulangan. Ang importante, ginawa natin ang lahat. At sabi nga, habang may pagkakataon pa, subukan pa uli nating ibahagi para kung hindi man tumanggap, nawa tumanggap yung kapatid, brother. No? Ipagpe-pray natin na nawa pagka nakausap mo uli, nawa tanggapin niya ang Panginoon, sumampalataya sa Panginoon. May nawa, wag naman sana mangyari na hindi siya tumanggap, pero hindi na yon yung burden mo, kapatid. Yon ay ibig sabihin, ginawa natin ang lahat ng ating pwedeng gawin. Masakit, kasi alam naman natin kung anong pupuntahan. Pero
ang Diyos, tandaan natin, hindi tayo ang magpapatanggap. Kaya pagka halimbawa mayroon tumanggap, sinabi natin na nung kinausap ko, napatanggap ko yan eh. Hindi po, mali po yun. Kung tumanggap man siya at sinabi natin yon, yung crown natin, kinuha na natin dito. Pagdating natin sa langit, sunog na yon. Hindi po tayo ang nagpapatanggap. Ang nagpapatanggap ay ang banal na Espiritu. Yun po yung gawain ng banal na Espiritu. Kaya nga sabi ko, hanggat may pagkakataon, gawin natin, kumilos tayo para sa gawain ng Panginoon. Sabi nga, ang kabataan ay lumilipas. Di ba? Yung tayo dati, youth ang tawag sa atin. Pero ngayon, gayot. No? Kasi senior citizen na tayo, mga gayot na tayo. Sabi nga, bago pa dumating yung takip silim ng ating buhay, ay gamitin na natin ito sa paglilingkod sa Diyos. Ito naman yung inaasahan ng Diyos sa atin. Na gamitin natin ang ating buhay. Life is short. Kaya dapat ginagamit natin ito sa paglilingkod sa Panginoon. Tandaan po natin, sinabi nga natin kanina, ang Espiritu ay nananahan na sa atin ang banal na Espiritu ng Diyos. Kaya dapat alam natin na tayo ay templo ng Diyos. Sabi rin po ng Romans chapter 8 verse 9, tayo po ay binili ng dugo ni Jesus. Hindi na po tayo dapat ang namumuhay ayon sa laman. Hindi na tayo dapat, kinakalimutan natin dapat yung mga hilig ng laman, kundi dapat namumuhay tayo ayon sa Espiritu. Dahil naninirahan sa atin ang Espiritu ng Diyos. At kung namumuhay pa rin sa atin ang laman, ibig sabihin lang nun, wala sa atin ang Espiritu ni Kristo at hindi pa tayo kay Kristo. Kaya ito po yung palagi nating naririnig. Evaluate natin yung sarili natin. Tanungin natin ang ating sarili, bukod sa Diyos, tayo lamang ang nakakaalam kung sino tayo. Kaya kilalanin nating mabuti yung ating sarili. Kilala tayo ng Diyos. Alam niya mula ulo hanggang paa. Kilala tayo ng Diyos. Alam niya kung ano yung nasa puso natin. Alam niya kung ano yung iniisip natin. Siya lamang ang nakakaalam at tayo sa sarili natin. Kaya kilalanin nating mabuti, evaluate natin ang ating mga sarili. Sapagkat ayon po sa Ephesians chapter 2 verse 22, kung tayo ay totoong nakipag-isa sa Panginoong Yesus, tandaan po natin, tayo ay sama-samang itinatayo bilang tahanan ng Diyos. Bilang tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Kaya kung tayo ay totoong nakipag-isa sa Panginoong Yesus, dapat namumuhay tayo ayon sa Espiritu, ayon sa kalooban ng Diyos at hindi ayon sa laman. Dahil mayroon na po tayong pagkakasundo o daan sa Diyos. We have now access to God. Sa ating pakikipag-isa, sabi po ng Efeso chapter 2 verse 13 at lalakdaw tayo ng 18. Sabi nga, sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo ay inilapit sa Diyos sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Dahil sa Panginoong Jesus, nakakalapit na tayo sa Ama sa pamamagitan ng iisang Espiritu. Ito ang gawa ng banal na Espiritu sa ating mga mananampalataya. Ito yung ginagawa niya. Kaya wala nang dahilan para hindi tayo kumilos o gumawa ayon sa kalooban ng Diyos. Sapagkat ayon po sa Hebrews chapter 4 verse 14 to 16 at chapter 10 verse 21 to 22, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Dapat hindi tayo natitinag dahil meron tayong dakilang pinakapunong pari. Sino yon? Ang Panginoong Jesucristo.
ang Panginoong Jesucristo na pumasok na doon sa kalangitan. At siya ngayon yung mediator natin. Siya yung tagapamagitan sa atin sa Diyos Ama na nasa langit. Siya ang nakakaunawa sa ating mga kahinaan sapagkat tulad natin, tinukso din ang Panginoong Yesus nung siya ay nagkatawang tao. Tinukso siya sa lahat ng paraan. Tinukso siya sa lahat ng paraan. Subalit kailan may hindi siya nagkasala. Kaya alam ni Jesus, no? Alam ni Jesus yung kahinaan natin. Alam niya na madali tayong matukso. No? Dahil naranasan din niya ang tuksohin ng kaaway. Kaya ang kailangan lang natin, lumapit tayo sa Diyos ng may pusong tapat at may matibay na pananampalataya sa Kanya. Pagtibayin natin ang pananampalataya natin sapagkat nilinis na ang ating mga puso at hinugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Malaya na tayong nakakalapit ng diretso sa Diyos. Salamat kapatid. Thank you. Sabi nga, malaya na tayo, may access na tayo sa Diyos. Malaya na tayo nakakalapit sa Diyos. Hindi na natin kailangan mangumpisal. No? Katulad ng ginagawa ng ibang mga grupo. Hindi na tayo kailangan mangumpisal sa pare o sa pastor. Diretso tayong lalapit sa Diyos. Meron tayong access. Meron tayong tagapamagitan, ang Panginoong Yesus. Sapagkat sa pamamagitan ng banal na Espiritu, mga kapatid, tayo ay inampon. Adoption, inampon tayo. Inadapt tayo ng Diyos. Ayon sa Romans chapter 8, verse 14 to 17, mula nang tayo ay sumampalataya sa Panginoong Yesus, tinanggap natin ang banal na Espiritu. Hindi Espiritu ng pagkaalipin ang ating tinanggap, kundi ang Espiritong tinanggap natin ay ang Espiritu ng pagkupkop, ang Espiritu ng Diyos, upang tayo'y gawing mga anak ng Diyos. Mula nang tayo ay sumampalataya sa Panginoong Yesus, itinuring tayong anak ng Diyos. Inadapt tayo. Inampun tayo. Di ba? Kapag sinabing adopted, meron na tayong, ano ibig sabihin nun? Anong tawag doon? Yun sa mga mana. May karapatan na tayo sa mga mamanahin. Di ba? Yung mga legally adopted, di ba, sa tao, yung mga legally adopted, meron silang karapatan sa mga mamanahin. Tayo, sobra-sobrang legal ang pagiging ampon natin sa Diyos. At malaking halaga ang ibinayad sa atin, ang buhay at dugo ng Panginoong Hesus. Sabi nga, tayo ay inadapt upang gawin tayong mga anak ng Diyos. Kaya tayo ngayon, tumatawag tayo ng diretsyo ng Ama, Ama ko. Natatawag natin ng diretsyo ang Diyos, Diyos Amang nasa langit na Ama, Ama ko. Ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Tayo'y mga tagapagmana. Sabi ko nga, legally adopted tayo. Sobra-sobra pa sa pagkakalegal na adopted tayo. Kaya tagapagmana tayo ng Diyos at kasamang tagapagmana ang Panginoong Jesucristo. Sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Nagtitiis tayo dito sa mundong ito, pero pagdating ng itinakdang panahon ng Diyos, kasama natin siya, kasama natin ang Panginoon doon sa langit, sa kaluwalhatian ng Diyos. At ito ang isang dahilan kung bakit dapat tayong lumakad na kasama ang Espiritu ng Diyos. This is the reason
na kailangan nating lumakad ayon sa kalooban ng Diyos, kasama ang banal na Espiritu. Magtiwala tayo at sumunod sa utos ng Diyos. Ito rin yung nakasaad sa Galatians chapter 4, verse 4 to 6. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak na isinilang ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan. Tandaan natin, namuhay sa ilalim ng kautusan ng Panginoong Hesukristo upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Tayo'y maituturing na mga anak ng Diyos. Isinugo niya ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso. Nasa puso na natin ang Espiritu ng Diyos na tumatawag sa Diyos ng Ama, Ama ko. Meron na tayong karapatan na tumawag sa Diyos Ama ng Ama, Ama ko. Mga kapatid, ang mga talatang ito ang nagpapatunay na tayo ay inampo ng Diyos. Yang mga talata na yan, yan ang patunay na we are legally adopted by God. Kaya tayo ngayon ay mga anak na ng Diyos. Tinuring tayong mga anak ng Diyos, kasama natin ang Espiritu ng Diyos. At sa pamamagitan nito, tayo ay yung panghuli. Binautismahan tayo. Baptism of the Holy Spirit. Ayon sa 1 Corinto 12:13, anong sabi? Nang tayo ay sumampalataya sa Panginoong Hesus, tayong lahat ay binautismuhan sa pamamagitan ng iisang Espiritu upang maging isang katawan. At sabi nga natin kanina, nananahan na sa atin ang Espiritu ng Diyos. Kaya lagi po nating tatandaan mga kapatid, mayroon tayong kaagapay. Tandaan natin, mayroon tayong kaagapay sa oras ng mga pagsubok. Lahat tayo makakaranas ng pagsubok. Sinabi yan ng Panginoong Hesukristo. Iba't ibang pagsubok lang ang dinadanas natin, pero lagi nating tatandaan, mayroon tayong kaagapay sa oras ng pagsubok. Nasa atin ang banal na Espiritu. At hindi tayo susubukin nang hindi natin kakayanin. Yun din ang pangako ng Diyos sa atin. Kaya magtiwala lamang tayo sa Diyos. We need to trust and obey. Trust and obey. Magmula pa noon hanggang sa ngayon, ang kailangan ng Diyos sa atin, ang inaasahan ng Diyos sa atin, ay ang magtiwala at sumunod lang sa Kanya. Noon, sinabi kay Noah, no, napag-aralan namin, na-discuss namin doon sa aming deacons training, sinabi ng Diyos kay Noah, gumawa ka ng arko doon sa bundok. Sinabi kung gaanong sukat, meron bang naisulat sa Biblia na si Noah ay nagtanong, nagtaka. Hindi niya sinabi, Lord, bakit sa bundok? Doon ang dagat. Bakit sa bundok ako maggagawa ng barko? Hindi siya umangal, bakit pagkalaki-laki ng arko na pinagagawa mo? Na? Hindi rin siya umangal, bakit lahat ng mga hayop kailangan dalhin ko tigi-tigisang pares? Walang angal, walang question sa Diyos. Basta ang ginawa lang niya, nag-trust and obey. Ano yung grasya ng Panginoon? Naligtas si Noah sa baha sa buong daigdig. Naligtas si Noah kasama ang asawa niya, kasama yung kanyang mga anak at asawa ng kanyang mga anak. Anong ginawa niya? Sumunod lang. Kay Abraham, ganun din. Di ba? Sumunod lang siya. Pumunta ka sa lugar na sasabihin ko sa iyo. Hindi niya sinabi, parang ganito, pumunta ka sa tawi-tawi o kaya sa hulo. Hindi siya nagtanong, anong meron doon? Anong madadat na namin doon? May makakain ba doon? Walang ganon. Basta ang ginawa lang niya, nag-trust and obey sa Panginoon. At siya ay pinagtagumpay ng Panginoon. So balit, kapag tayo ay gumawa ng sarili nating paraan, tingnan nyo kay Abraham din, sinabi ng Panginoon, ipinangako,
Sa iyo magmumula ang lahi ng tao kasindami ng buhangin sa lupa, sa dalampasigan at mga bituin sa langit. Pero nagkaroon ng pag-iisip, paano mangyayari yun? Matanda na ako. Tumawa pa si Sarah, hindi Sister Sarah. Tumawa pa si Sarah, baog ako, matanda na ako. Paano mangyayari yun? Tumatawa pa siya. Ang ginawa nilang dalawa na mag-asawa, pinasipingan si Agar. Anong nangyari? Naging tinik yung naging anak ni Abraham. Pero nang sumunod, nagtiwala, dire-diretso na. Pinakita ng Diyos na walang imposible sa kanya. Kaya nung sinabi ng Panginoon sa kanya, ialay mo si Isaac, wala nang tanong-tanong, inialay niya si Isaac. Ganon po yung inaasahan ng Diyos sa atin. Kailangan lang magtiwala tayo. Pag sinabing hindi kita susubukin ng hindi mo makakaya, magtiwala tayo sa Diyos. Magtiwala lamang tayo sa Kanya. Dahil ayon din po sa Ephesians chapter 4 verse 5, tayo'y tinawag ng Diyos sa iisang katawan at iisang espiritu na may iisang pag-asa. Mayroon tayong iisang Diyos, iisang pananampalataya at iisang bautismo. Kaya nga huwag nating palagpasin ang pagkakataon na ibinibigay sa atin ng Diyos upang ayusin na natin ang ating buhay. Magbago na tayo. Nabautismohan na tayo sa Espiritu ng Diyos nang tayo ay sumampalataya sa Panginoong Yesus. Kaya magbago na po tayo. Ano pa ba ang hinahanap natin o inaantay natin para tayo ay tuluyan ng magbago? Aantayin pa ba natin na tayo ay disiplinahin nang halos hindi na natin kakayanin? Kaya ngayon pa lang, ayusin na natin ang ating buhay. Wag nawang dumating sa ating dumating sa buhay natin na lipasan tayo ng pagkakataon o lipasan tayo ng panahon para maglingkod sa Diyos. Dahil pag nangyari yon, manghihinayang tayo. Kung maibabalik ko lang sana, kung sumunod lang sana ako. Kaya kung hanggat may pag-asa, hanggat may pagkakataon, gawin na natin ang tama sa buhay natin. Kaya ano pa ang inaantay natin? Isuko na natin ngayon ang lahat-lahat ng mga kasalanang dala-dala pa rin natin mula noon hanggang ngayon. This is about time na isuko na natin, mga kapatid. Hindi po ako exempted dito. Lahat po tayo ay pinapaalalahanan. Isuko na natin lahat-lahat. Isipin natin, ano ba yung mga ginagawa ko na hindi kaaya-aya sa harapan ng Diyos. This is the time, mga kapatid. Naway nabigyan natin ng kaluwalhatian ng Diyos sa gabing ito at nawa ay bumuhos ang pagpapala sa ating lahat. Sa atin pong pagtatapos, mayroong siyam na gawa ng banal na espiritu na makakamtan ng isang taong sasampalataya sa Panginoong Yesus. Sa nakaraang Miyerkules o last Wednesday, pinag-usapan po natin, tinalakay natin ng 5. Ang pagbabagong buhay, regeneration, spiritual life, sealed, selyado na tayo, earnest, at ang spiritual gift. At sa gabing ito, tinuloy natin ang ating pag-aaral at ito ang ating, ang mga kasunod, ang kumukumpleto doon sa siyam na gawa ng banal na espiritu na nauugnay sa kaligtasan. Indwelling of the Holy Spirit, access to God, adoption, and baptism of the Holy Spirit. Naway na pagpala po tayo sa gabing ito. Ang lahat po ng papuri ay sa Diyos. Magandang gabi po sa ating lahat. To God all be the glory.
tayo po ay buko at ipikit ang ating mga pata. Ama namin Diyos, sama namin panalangin, batid namin na ito ay nakarating sa iyong banal na harapan at sa bawat kahilingan ng bawat isa, Panginoon, batid namin na ito ay hindi nalilihim sa iyo pagkat alam namin na ito ay tutugunin mo ayon sa iyong kayamanan. Ama, ano man po yung ang kahilingan ng bawat isa, Panginoon, ikaw po nakababatid at mangusap ka sa bawat isa sa amin. At ipadama mo, Panginoon, ng iyong presensya ay nasa amin. Maraming pong salamat. Alam namin, Panginoon, na tinugon mo na ang mga kahilingan namin. Sa pangalan ni Jesus, ito ang dalangin namin. Amen. Sama-sama nating namin, Diyos, kami po ay nagpupulit ng pasalamat sa iyo at sa mga biyaya namin, Panginoon. Tatanggapin ang aming katawan lupa, Panginoon. Ito ay aming pinapasalamatan na biyayang nagbuhat sa iyo. At ganoon din sa naghanda nito, Panginoon, ay pagpalain mo po sila, Panginoon. At maging panlaban ito sa aming sasakit. Tatanggapin namin ito pagkaing nagbuhat sa iyo. Sa pangalan ng Jesus.